Sa pinakadulo ng isang makitid na eskinita sa likod ng palengke, may maliit na bahay na halos araw-araw sinusubok ng buhay. Yero ang bubong na may mga tagpi, kahoy ang dingding na kupas na ang pintura, at ang sahig na sementado ay puno ng maliliit na bitak. Kapag tag-ulan, may tulo sa isang sulok kaya kailangang saluhin ng lumang palanggana. Kapag tag-araw naman, parang pugon ang loob at mahirap huminga sa sobrang init. Hindi iyon magandang bahay sa paningin ng iba, pero para kina Cheryl, Lian at Miko, iyon ang taning lugar kung saan pwede silang maging totoo. Si Cheryl ang panganay. Hindi siya yung tipong mapapalingon ng lahat dahil sa ganda. Payat siya, medyo umitim sa araw at pagod, at may mga matang parang matagal ng puyat sa problema. Pero kung titingnan siyang mabuti, makikita ang isang bagay na hindi nabibili. Tapang. Tahimik na tapang. Yung tapang ng taong ilang beses nang nasaktan pero marunong pa ring bumangon kinabukasan. Noong nag-aaral pa siya sa kolegyo, working student na si Cheryl. Sa umaga, pumapasok siya sa klase. Sa hapon at gabi, waitress siya sa restaurant ni Mrs. Valdez. Ilang beses na siyang pumasok sa school na pandesal at tubig lang ang laman ng tiyan. Ilang beses na rin siyang nag-review sa sulok ng kusina habang naghihintay ng utos. Hindi mabilang ang gabing gusto na niyang sumuko. Pero sa tuwing naiisip niya sina Lian at Miko, kumakapit ulit siya. Iisa lang ang pangako niya sa sarili. Habang kaya pa niya, hindi mapuputol ang pag-aaral ng mga kapatid niya. Isang madaling araw, nadatnan siya ni Lian na nakatulog sa lamesa. Nakatapat pa rin sa kanya ang makapal na reviewer. May hawak pa siyang ballpen at sa tabi niya ay malamig na kape na hindi na niya nainom. Ate, minahang tawag ni Lian. Gigising ka na ba? Dahan-dahang nag-angat ng ulo si Cheryl at pinusa ng mata. Oh, sandali lang. Mula sa banig, umupo si Miko at napakamot sa ulo. Sandali raw. Ate, alas 5 ka natutulog, tapos alas 7 gising ka na naman. Hindi ka na tao, multo ka na. Napangiti si Cheryl kahit mabigat ang pakiramdam niya. Ikaw talaga. Lumapit si Lian at inilapag ang bagong timplang kape sa mesa. Uminom ka muna. Huwag mong sanang hayaang lumamig na naman. Napatingin si Cheryl sa kapatid niya. Bata pa si Lian pero marunong na itong umintindi ng pagod na hindi sinasabi. Kapag tahimik si Cheryl, alam nitong may iniinda. Kapag hindi niya naiinom ang kape, alam nitong hindi simpleng antok lang ang dahilan. Samantala, lumapit si Miko at sumandal sa lamesa. Ate, may suggestion ako. Ano na naman? Matulog ka. Napatawa si Lian. Tama naman. Ako kaya ang maging accountant, dugtong ni Miko. Baka mas mabilis pa akong pumasa. Kaya mo naman, sagot ni Cheryl sabay kurot sa pisngi nito. Kasi makapalang mukha mo. Talent po yan, sagot ni Miko na ikinatawa nilang tatlo. Sa gitna ng maliit nilang kusina, ng kalderong gasgas na at ng umagang hindi pa sumisikat ang araw, may mga sandaling kaya noon na sapat na para hindi tuluyang malunod si Cheryl. Hindi sila mayaman, hindi buo ang pamilya nila, wala silang kasiguruhang sa halos lahat ng bagay. Pero mayroon silang isa't isa. At kung minsan, sapat na iyon para maitawid ang isang araw. Habang nagsasaing si Cheryl at pinaparami ang itlog sa pamamagitan ng kamatis, pasulyap-sulyap niyang tinitignan sina Lian at Miko. Si Lian ay maingat na nag-aayos ng lumang notebook. Si Miko naman ay pinapantay ang medyas na magkaiba na ang kulay. Wala silang reklamo, wala silang hinihingi, at iyon ang isa sa pinakamasakit para kay Cheryl. Ang makitang kahit mga bata na dapat nangangarap lang ay natutong makibagay sa hirap na parang normal na iyon. Habang kumakain sila ng simpleng almusal, biglang nagsalita si Miko. Ate, kapag yumaman tayo, gusto ko may sarili akong kama. Kama anad? Natatawang tanong ni Cheryl. Oo, para hindi na ako tinutulak ni Lian sa gabi. Hoy, protesta ni Lian, ikaw ang malikot matulog. Sige, sabi ni Cheryl, bibili tayo. Promise? Sabay silang tanong. Promise. Alam niyang delikadong mangako kung kapos sa buhay,
Pero may mga pangakong hindi binibigay dahil sigurado ka. Ibinibigay ang mga iyon para may mahawakan ng mga mahal mo habang nagdaraan kayo sa hirap. Nang makaalis sina Lian at Miko para sa paaralan, nagbihis na si Cheryl para sa trabaho. Kupas na ang manggas ng uniform niya, may himulmul na ang gilid, pero inayos pa rin niya iyon ng maigi. Hindi dahil mahal niya ang trabaho niya, kundi dahil iyon ang isa sa mga tulay nila papunta sa susunod na araw. Bago siya tuluyang makalabas, tumakbo si Miko at inabot ang isang candy. "Ate, para sa biyahe mo." Napatawa si Cheryl. "Saan mo nakuha ito?" "Secret." Inilagay niya iyon sa bulsa at ngumiti. "Salamat." Pagdating niya sa restaurant, hindi pa man siya nakakahawak ng tray ay narinig na niya ang boses ni Mrs. Valdez. "Cheryl, nandito na po ma'am." Lumapit ang babae. Maayos ang make-up at matalim ang tingin. Puno ang table 4 at wala pang tubig ang table 7. "Anong akala mo dito? Review center?" "Opo ma'am." "At ayusin mo ang mukha mo. Mukhang pasa ng bulong mundo." Tahimik lang si Cheryl at kinuha ang pitsil. Sanay na siya. Sa restaurant na iyon, si Mrs. Valdez ang batas, ang hukom, at ang bagyong pwedeng bumagsak kahit kailan. Minsan, habang naghahain siya ng sabaw, muling tumapat sa kanya ang amo. "Cheryl, narinig kong nagre-review ka na naman sa break mo." "Opo ma'am, kapag may konting oras lang po." "Break?" Tinaasan siya ng kilay. "Ilang beses ka nang bumagsak, hindi ka pa rin ba nadadala?" Hindi sumagot si Cheryl. "Huwag mo nang pilitin ang hindi para sa'yo. Hindi lahat ng masipag matalino. May mga taong pang tray lang talaga, hindi pang diploma." May ilang customer na napalingon. Sa kusina, napailing si Nena, ang matagal ng kusinera. Pero wala rin itong nagawa. "Opo ma'am," mahinang sagot ni Cheryl. Iyon lang, doon siya magaling, sa paglunok ng hiya at pagpapatuloy kahit basag na ang loob. Nang gabing iyon, pag-uwi niya, gising pa sina Lian at Miko. May sardinas sa lamesa na nilagyan ng maraming sabaw para magkasya sa tatlo. "Ate, kain ka na," sabi ni Lian. "Hindi pa kayo tulog?" tanong ni Cheryl. "Hintayin ka raw muna namin," sagot ni Miko. "Tsaka gusto kong siguraduhin na may ngiti ka pa." Napangiti si Cheryl ng mahina. "Meron pa naman." Natapos ang gabing iyon na tulad ng marami pang gabi, kulang sa tulog, kulang sa pera, ngunit pilit na umaasa. Hindi pa alam ni Cheryl na malapit nang dumating ang isang araw na dudurog ng todo sa puso niya. At mula roon ay unti-unting bubuksan ang pintong hindi niya inakalang para sa kanya. Dumating ang araw ng paglabas ng resulta ng CPA board exam na parang ordinaryong umaga lamang sa paningin ng buong bayan. May tricycle na nag-uunahan sa kalsada, may nagtitinda ng pandesal sa kanto, may mga batang humahabol sa oras ng pasok. Pero sa loob ng maliit na bahay ni na Cheryl, ang hangin ay mabigat at halos walang gustong magsalita. Hindi gaanong nakakain si Cheryl. Tahimik niyang inayos ang buhok ni Lian at tinulungan si Miko sa kwelyo ng uniforme. Pilit siyang ngumiti, pero nanginginig ang loob niya. Ilang taon na niyang hawak ang pangarap na iyon. Ilang beses na rin niyang iyon napalampas. "Ate," sabi ni Lian habang pinagmamasdan ang mukha niya. "Gusto mo po bang hintayin namin ng result?" Umiling si Cheryl. "Pumasok kayo, sasabihin ko naman." "Sigurado ka?" tanong ni Miko. "Baka gusto mo may kasama ka kapag magandang balita." Bahagyang napangiti si Cheryl. "Paano kapag hindi maganda?" Tahimik si Miko. Lumapit siya at yinakap ang ate niya. "Kasama mo pa rin kami." Pagkaalis ng dalawa, naiwan si Cheryl sa bahay na parang lumaki ang katahimikan. Ang tanging kasama niya ay ang lumang cellphone na mabagal ang data, ang humuhuning electric fan at ang kaba na tila palaki ng palaki sa bawat minuto. Pabalik-balik ang dasal niya, pero mas malakas ang tibok ng dibdib niya kaysa sa boses ng isip niya. Maya-maya,
may pumasok na mensahe mula sa isa niyang kakilalang kasabay nag-tick. Lumabas na. Parang nanlamig ang palad ni Cheryl. Dahan-dahan niyang binuksan ang link. Isa-isa niyang hinanap ang pangalan niya. Tinitigan niya ang bawat linya. Binalikan niya ang listahan. Umulit siya. Sa ikatlong ulit, mas malinaw na sa kanya ang katotohanan. Wala ang pangalan niya. Hindi agad siya imiyak. Parang may kung anong mabigat na bato na ibinagsak sa dibdib niya. Nawalan siya ng hangin. Umupo siya sa silya at hindi makagalaw. Sa loob ng ilang segundo, parang wala siyang marinig kahit ang fan na umuungong sa harap niya. Maya-maya, may pumasok na mensahe mula sa isa niyang kakilalang kasabay nag-tick. Lumabas na. Kumasat ka ba? Hindi siya sumagot. Ilang sandali pa, may isa na namang mensahe. Kung wala ka na naman, huwag mong masyadong dibdibin. Baka hindi talaga para sa'yo. Napapikit si Cheryl. Hindi lang pala ang pagkabagsak ang masakit. Mas masakit yung may mga taong parang naghihintay lang sa pagkadapa mo para may maipamukha ulit sa'yo. Kasunod noon, ang mensahe ni Karen. Ate, okay ka lang. Ang hirap siguro ng paulit-ulit. Simple lang ang mga salita, pero bawat isa ay parang asin sa sugat. Gusto sanang sumagot si Cheryl, pero ano ang sasabihin niya? Napagod na siya? Na baka gusto na niyang huminto? Na baka tama si Mrs. Valdez? Na baka may mga pangarap talagang hindi para sa kanya? Pagsapit ng tanghali, umuwing na maaga sina Lian at Miko. Pagkapasok nilang dalawa, nakita na agad si Cheryl na nakaupo sa tabi ng bintana, hawak pa rin ang cellphone at tulala sa kawalan. Ate, mahinang tawag ni Lian. Tumanggo lang siya pero hindi tumitingin. Lumapit si Miko at agad na naintindihan ang sagot bago pa man magsalita ang ate niya. Wala. Umiling siya at doon na tuluyang bumuhos ang luha. Hindi iyon malakas na hagalgol. Tahimik lang iyon, pero mas masakit. Umupo si Lian sa tabi niya at yinakap siya. Si Miko naman ay yumakap sa likod niya. Pasensya na, paulit-ulit na sabi ni Cheryl. Bakit ka humihingi ng pasensya? Umiiyak na tanong ni Lian. Kasi pagod na kayo sa akin. Ate, mariing sabi ni Miko. Huwag mong sabihin yan, hindi kami pagod sa'yo. Pagod kami kasi sinasaktan ka nila. Dahil sa linyang iyon, mas lalo pang kumirot ang dibdib ni Cheryl. Hindi pala siya nagdurusa ng mag-isa. Pati ang mga kapatid niyang pilit niyang pinagproprotektahan ay nasasaktan sa bawat pagkabigo niya. At iyon ang mas mahirap tanggapin. Pero kahit ganoon, pumasok pa rin siya sa trabaho ng gabing iyon. Kailangan pa rin kumita. Kailangan pa rin bumili ng bigas. Hindi naghihintay ang gutom sa pighati ng tao. Pagdating niya sa restaurant, napansin agad ni Mrs. Valdez ang pamumutla niya. Ano? Tanong nito. Bumagsak ka na naman ba? Hindi sumagot si Cheryl. Alam ko na. Dagdag ng babae habang natatawa ng malamig. Kaya ka pala ganyan. Hindi mo pa rin matanggap na may mga pangarap na hindi para sa'yo. Sa pagkakataong iyon, tumingin si Cheryl ng diretso sa amo niya. Hindi siya sumagot. Wala na siyang lakas para ipagtanggol ang sarili. Ang kaya na lang niyang gawin ay tiisin ang isa na namang hiwa ng salita. Natapos ang shift parang mahabang parusa. Bawat lakad niya ay mabigat. Bawat utos ay parang may dagdag na bigat. Nang sa wakas ay makalabas siya ng restaurant, hindi siya agad umuwi. Naglakad siya ng mabagal sa madilim na kalsada. Hindi niya alam kung gusto niya bang tumagal sa labas o natatakot lang siyang umuwi na dala pa rin ang parehong bigat. Sa gilid ng isang bakanting lote, sa ilalim ng matandang puno na ilang beses na niyang nadaanan ng hindi pinapansin, may narinig siyang mahinang ungol. Napahinto siya. Sa totoo lang gusto na niyang dedmahin. Wala na siyang lakas para sa kahit anong dagdag na gulo. Pero muling narinig ang tunog. Mahina, putol-putol at tila humihingi ng tulong. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit siya sa likod ng puno, pakiramdam niya ay may kakaibang lamig sa hangin.
Hindi niya alam kung takot iyon o pagod. Pero sa gabing iyon, sa mismong oras na halos ubos na siya, may isang nilalang na naghihintay sa likod ng dilim at hindi niya alam na ang tagpong iyon ang unang hakbang sa pagbabago ng buhay niya. Paglingon ni Cheryl sa likod ng matandang puno, halos mapaatras siya. Doon, sa lupang mamasa-masa at puno ng tuyong dahon, may nakaupo na isang maliit na nilalang na halos kasing taas lang ng tuhod ng bata. Kulubot ang muka, mahaba ng mahalaga ang tainga, at ang suot ay tila pinagtagpi-tagping dahon at lumang tela. Hawak nito ang kalimang paa na may hiwa at bahid ng putik. Nanlaki ang mata ni Cheryl. Pagod siya, gutom, at galing sa pinakamasamang araw ng buhay niya. Kung ibang tao marahil, sumigaw na at tumakbo, pero hindi iyon ang ginawa niya. Hindi siya agad nakaalis. Marahil dahil wala na ring natitirang lakas sa loob niya para tumakbo. O marahil dahil sa kabila ng takot, mas nangingibabaw pa rin ang awa. Tumingin sa kanya ang nilalang. Matatalimang mata nito, pero halatang nanghihina. "Tung matatakot ka," sabi nito sa maliit ngunit malinaw na tinig. "Umalis ka na." Napakurop si Cheryl. "Nakakapagsalita ka pala." "Hindi iyon ang pinakamahalagang bagay sa ngayon," sagot nito. Sa kabila ng gulat, napaluhod si Cheryl. "Nasugatan ka." Tinaasan siya nito ng kilay. "May mata ka pala." "Masungit ka pa kahit sugatan. Mas mabuti ng masungit kaysa tanga." Sa kabila ng bigat ng araw, napatawa si Cheryl ng bahagya. Hindi iyon malakas na tawa, pero totoo. Siguro iyon ang unang beses na natawa siya mula nung maalaman niyang bumagsak siya. "Hayaan mo, titignan ko lang," sabi niya. "Bakit? Hindi mo ako kilala." Napayo ko si Cheryl saglit. Hindi ko rin kilala ang karamihan sa nananakit sa akin, pero hindi naman sila tumitigil. Parang may nagbago sa mukha ng nilalang. Hindi ito nagsalita. Maingat na inilabas ni Cheryl ang panyo mula sa bag at ang natitirang tubig sa bote niya. Nilinis niya ang sugat ng abot ng kaya. Napangiwi ang nilalang. "Masakit?" "Alam ko," sagot niya. "Mabilis lang." "Hindi mo alam ang sakit ko." "Hindi nga, pero may alam ako sa sakit." Humangin ng bahagya. Kumaluskos ang mga dahon. Sa gabing iyon, tila tumigil sandali ang mundo sa likod ng punong iyon. Nang natapos niyang linisin at balutin ng panyo ang paa ng maliit na nilalang, napaupo si Cheryl sa tabi nito at napabuntong hininga. "Mabigat ang loob mo," sabi ng nilalang. Hindi agad sumagot si Cheryl. Tapos ay napatingin siya sa kawalan. "Bumagsak ako." "Saan?" "Sa exam na naman." Mapait na pangiti si Cheryl. "Hindi ka naman siguro interesado." "Subukan mong maliitin pa ako," mabilis na sagot ng nilalang. Napailing si Cheryl. "Pasensya na. Ilang beses ka nang bumagsak?" Sapat para hindi na ako seryosohin ng mga tao. "At ilang beses ka nang bumangon?" Napaisip si Cheryl. "Lagi naman." "Kung ganon," sabi ng nilalang, "hindi ka patalo." Tumahimik si Cheryl. Sa simpleng linyang iyon, may kung anong sumundot sa puso niya. Ang dami nang nagsabi sa kanya na tumigil na. Ang dami nang nagsabing hindi para sa kanya ang pangarap na yon. Pero ito, isang nilalang na hindi niya maintindihan kung ano, ang unang nagsabing hindi pa siya talo. Maya-maya, dahan-dahang tumayo ang maliit na nilalang. Kahit sugatan, may kakaiba itong tindig, parang may dangal sa katawan. "Ako si Aminahon," sabi nito. "Aminahon?" ulit ni Cheryl. "Tagapagbantay ako ng isang kahariang hindi basta nakikita ng tao." Napakunot ang noo ni Cheryl. Pagod man siya, alam niyang hindi panaginip ang lahat. Nandoon ang sugat, nandoon ang panyo niya, nandoon ang tinig nito. May utang akong pagkilala sa isang pusong hindi pa rin natututong tumalikod sa sugat ng iba kahit wasak na ang sarili. Pagkasabi nito, biglang humangin ng malamig. Kumaluskos ang mga ugat ng puno. Sa tabi ni Aminahon, may lumitaw na isang garapon na yari sa makapal na salamin. Puno iyon ng pulbos na kulay lupa, amoy kahoy, hamog at tuyong dahon ng laman. Napaatras si Cheryl ng kaunti. "Ano iyon?" "Pulbos mula sa dinikdik na buto ng mahiwagang puno ng liham kahoy," sagot ng duwende. "Tuwing mag-aaral ka o magbabasa, ihalo mo ang kaunti nito sa maligamgam na tubig at inumin mo."
Para saan? Hindi para dayain ang mundo, kundi para luminaw ang isip mo, tumalas ang pangunawa mo, at hindi masayang ang sipag na ibinubuhos mo. Napatingin si Cheryl sa garapon. Bakit ako? Dahil may mga biyayang hindi ibinibigay sa pinakamayaman, ibinibigay ang mga iyon sa pusong hindi pa rin tumitigas kahit paulit-ulit ng sinasaktan. Hindi agad nakaimik si Cheryl. Sa dami ng araw na tinignan siya ng tao na parang kulang siya, mahirap paniwalaan na may biyayang para sa kanya. Kapag naubos ang laman ng garapon, banggitin mo ang pangalan ko. Kung karapat dapat ka pa ring tulungan, maririnig kita. Inabot niya ang garapon. Mabigat iyon, pero hindi sa timbang. Para iyong may kargaring hiwaga. Paano kung nananaginip lang ako? Sumagot si Aminahon. Kung panaginip ito, bukas makakalimutan mo rin. Pero kung hindi, simulan mong paniwalaan na may mga bagay na dumarating hindi para alisin ang hirap mo agad, kundi para bigyan ka ng lakas na lampasan ito. Napatitig si Cheryl sa kanya. Gusto sana niyang magtanong pa, pero biglang humangin ng mas malakas. Nagsimulang gumalaw ang alino ng mga dahon. Nang kumurap siya, tila mas lumayo na si Aminahon kahit hindi naman ito naglalakad. Salamat, sabi niya. Hindi ngumiti ang duwende, pero mas lumambot ang tingin nito. Hindi ka pa tapos, Cheryl. Pagkasabi nun, unti-unti itong naglaho sa dilim sa likod ng puno. Naiwang mag-isa si Cheryl hawak ang garapon. Hindi na siya sigurado kung matatakot ba siya o iiyak. Sa loob ng maraming taon, puro tao ang nagbigay sa kanya ng sakit. Sa gabing iyon, isang nilalang na hindi niya maipaliwanag kung ano, ang unang nagsabing hindi pa siya talo. Pag-uwi niya sa bahay, tulog na sina Lian at Miko. Maingat niyang itinago ang garapon sa ilalim ng lamesa, sa likod ng mga lumang karton at sirang rice cooker. Umupo siya sa tapat nito at matagal iyong tinitigan sa mahinang ilamon ng bombilya. Gusto niyang sabihing baliw na siya sa pagod, pero nandoon ang panyo niyang may putik at dugo. May isang bahagi ng puso niya na natatakot umasa, pero may isa pang bahagi na matagal ng gutom sa himala. Nang gabing iyon, bago siya matulog, hindi na siya umiiyak tulad ng nakasanayan. Sa unang pagkakataon matapos ang napakabigat na araw, may munting ilamon na suminda sa loob niya. Mahina pa, nanginginig pa, pero buhay. Kinabukasan, tahimik na nagising si Cheryl. Hindi magaan ang katawan niya. Nandun pa rin ang sakit ng pagkabagsak. Nandun pa rin ang pangungutya ni Mrs. Valdez, ang mga mensahe ng kamag-anak, at ang hiya sa sarili. Pero habang nakatingin siya sa kisame, naalala niya ang garapon sa ilalim ng lamesa. Buong umaga, hindi niya iyon ginalaw. Pumasok siya sa trabaho, umuwi, nagluto para kay Lalian at Miko, at sinubukang turinging normal ang lahat. Pero habang patagal ng patagal ang gabi, mas lalo siyang kinakalabit ng alaala ng maliit na duwending sugatan sa likod ng pumo. Totoo ba yun? O epekto lang ng pagod at lungkot? Nang mahimbing na ang tulog ni Lian at Miko, dahan-dahang siyang lumapit sa ilalim ng lamesa at inilabas ang garapon. Nang buksan niya iyon, kumalat ang amoy na parang pinagsamang kahoy, damo at hamog sa madaling araw. Hindi iyon amoy na karaniwan sa bahay nila. Hindi iyon amoy ng kusina, sabon o basang damit. Para iyong amoy ng lugar na hindi niya pa napupuntahan. Nagpainit siya ng tubig hanggang maging maligamgam. Pagkatapos ay kumuha siya ng kaunting pulbos at dahan-dahang inihalo sa isang baso. Umikot ang kulay nito sa tubig parang alikabok ng tuyong lupa. Tinitigan niya muna iyon bago ininom. Mapait. Hindi mapait na parang gamot lang. Mas mapait pa roon. Parang balat ng puno, tuyong ugat, at katas ng kagubatan ng lasa. Napangiwi siya pero pinilit niyang ubusin ang laman ng baso. Uminit ang mga palad niya. Mula roon, parang may dumaloy na init hanggang sa dulo ng mga daliri niya. Hindi yun masakit. Hindi yun nakakapaso. Tahimik lang, pero malinaw na kakaiba. Napatingin siya sa sarili niya mga kamay na parabang may makikita siyang kumikislap. Ano ito? Wika niya. Walang sumagot pero may nangyari sa loob ng katawan niya. Hindi man nawala ang pagod,
parang lumiwanag ang isip niya. Ang bigat na nakapatong sa noo niya ay tila bahagyang umurong. Ang dibdib niyang siksik sa pagod ay tila lumuwag ng kaunti. Binuksan niya ang reviewer. Ang mga linyang dati niyang paulit-ulit na binabasa pero hirap intindihin ay tila nagkaroon ng ayos. Ang mga konseptong dati parang naguumpugan sa isip niya ay unti-unting pumwesto. Hindi biglang naging madali ang lahat. Hindi rin siya naging henyo sa isang iglap. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi sayang ang bawat oras ng pagbabasa niya. "Ate," mahinang tawag ni Lian mula sa banig. "Gising ka pa? Magbabasa lang ako." "Anong iniinom mo?" Saglit siyang natigilan. "Tubig lang." "Bakit amoy kahoy?" Napangiti si Cheryl. "Baka dahil luma na ang tasa natin." Hindi na umimik si Lian, pero mula sa sulok ng bahay, nakatanaw ito sa ate niyang muling yumuko sa libro. Sa gabing iyon, nagbasa si Cheryl hanggang madaling araw. Hindi dahil pinilit niya ang sarili, kundi dahil gusto niyang magpatuloy. Ibang-iba iyon sa dati. Mula noon, tuwing gabi bago siya mag-aral, umiinom siya ng maligamgam na tubig na may kaunting pulbos. Sa bawat inom niya, dumadating ang pamilyar na init sa palad at daliri. At sa bawat gabing lumilipas, mas gumagaan ang pag-unawa niya sa mga aralin. Hindi naging tamad si Cheryl dahil sa hiwaga. Sa halip, lalo siyang nagsikap. Mas maaga siyang gumigising, mas maayos niyang hinahati ang oras sa trabaho, gawaing bahay at review. Kapag may break sa restaurant, hindi na siya basta tulala sa pagod. Binubuklat niya ang notes niya at inuunawa ang bawat bahagi. Isang gabi, nadatnan siya ni Miko na mabilis na nagsusulat sa yellow pad. "Ate," sabi nito, "iba ka ngayon." "Anong ibig mo sabihin?" "Parang hindi ka nalutang." Mula sa banig, natawa si Lian. "Matagal na ang problema yan." Napangiti si Cheryl. "Nag-aaral lang ako ng mas maayos." "Anong sikreto? May jowa ka ba?" Tinabunan siya ni Cheryl ng pambura. "Mag-aral ka nga." Pero kahit nagpapatawa si Miko, napapansin din niya ang pagbabago. Mas malinaw nang sumagot si Cheryl. Hindi na ito madaling mataranta. At hindi na rin ito agad tulala kapag kaharap ang reviewer. Para bang may nabuhay ulit sa loob ng ate nila. Lumipas sa mga linggo at dumating muli ang araw ng CPA board exam. Sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam ni Cheryl. Kabado pa rin siya, oo. Nanginginig pa rin ang tiyan niya habang naglalakad papunta sa testing site. Pero hindi na siya yung dati na halos matunaw sa takot bago pa man magsimula. Sa loob ng silid, isa-isa dumaan ang mga tanong sa harap niya. May mahirap pa rin. May ilang parte na nagpabilis ng tibok ng puso niya. Pero halip na mataranta, huminga siya ng malalim. Inayos niya ang pag-iisip niya. Isa-isa nang hinarap ang bawat item. Pagkatapos ng exam ay hindi siya nagsalita ng marami. Umuwi siyang pagod pero hindi wasak. At sa mga sumunod na linggo ng paghintay, muli niyang kinapitan ng pag-asa. Nang dumating ang araw ng resulta, mas maagang umuwi sina Lian at Miko. Tatlo silang magkatabi sa harap ng cellphone. "Ate, ikaw na ang magbukas," sabi ni Lian. "Hindi ko kaya," sagot niya. "Sige na," sabi ni Miko. "Ano man yan, sabay nating haharapin." Nanginginig ang daliri ni Cheryl nang buksan niya ang listahan. Isa-isa niyang hinanap ang pangalan niya. Pagkatapos ay natigilan siya. Naroon yon. Pumasa siya. Hindi agad siya nakapagsalita. Tinignan niya ulit. At nang makonpirma niyang totoo, ay napahawak siya sa bibig niya at biglang umagos ang luha. "Ate," nanginginig ang boses ni Lian. "Pumasa ako," sabi ni Cheryl. Mahinang sabi niya. Sa sumunod na sandali, sabay-sabay silang umiyak at nagtawanan. Yakap siya ni Lian ng napakahigpit. Si Miko naman ay halos mapatalon sa saya.
CPA ka na! Ate, CPA ka na! Sa loob ng kanilang maliit na bahay, sumabog ang lahat ng luha, puyat, gutom at pangungudyang ilang taon kinimkim ni Cheryl. Ang babae na paulit-ulit na sinasabing hindi sapat ay naroon na yun, umiiyak sa gitna ng tagumpay. Ngulit habang yakap siya ng kanilang mga kapatid, may isa pang bagay na bumangon sa loob niya. Hindi yun bago. Matagal na iyong tahimik na nakaupo sa puso niya. Noon pa man, gusto niya nang maging abogado. Itinago niya lang ang pangarap na iyon dahil masyadong mabigat, masyadong malayo at masyadong mahal para sa isang katulad niya. Ngulit matapos ang gabing iyon, habang tahimik na siyang nakatingin sa garapon sa ilalim ng lamesa, may naunawaan siya. May mga pangarap palang hindi namamatay. Tahimik lang silang naghihintay ng tamang panahon para muling huminga. Pagkapasa ni Cheryl sa CPA board exam, inakala ng marami na roon na matatapos ang kwento niya. Sapat na raw ang lisensya. Sapat na raw ang maayos na trabaho. Sapat na raw ang unti-unting pag-ahon nila sa hirap. At kung tutuusin, pwede naman talagang doon na lang siya tumigil. Pwede na niyang piliing huwag nang sumugal sa panibagong bundok ng hirap. Pero may isang pangarap na ayaw manahimik. Isang gabi, habang kumakain silang tatlo ng adobong galunggong na espesyal na handa ni Lian bilang munting selebrasyon, tahimik na nakatingin si Cheryl sa dalawang kapatid. Masaya siya, pero may kung anong nasa isip niya. Ate, bakit parang may iniisip ka? Tanong ni Lian. May sasabihin kasi ako. Sagot niya. Napatingin si Miko. Huwag mong sabihing mag-aasawa ka na. Baliw ka, sabi ni Cheryl. Mas malala roon. Mas malala, natatawang sabi ni Miko. Ano, tatakbo kang mayor? Napabuntong hininga sa Cheryl at ngumiti ng kaunti. Gusto kong mag-law school. Natahimik ang dalawa. Hindi dahil tutol sila, kundi dahil alam nila ang bigat ng pangungusap na iyon. Ang law school ay hindi simpleng pag-aaral lang. Mahabang puyat iyon, makakapal na libro, mahal na matrikula, mas malaking sakripisyo, mas mahabang laban. Ate, dahan-dahan sabi ni Lian. Sigurado ka po ba? Oo, sagot niya. Matagal ko na itong gusto. Mas mahirap pa raw iyon kaysa board exam, sabi ni Miko. Alam ko. Bakit gusto mo pa rin? Napatingin si Cheryl sa dalawa. Dahil sawa na akong makita ang mga taong walang laban. Sawa na akong may mga pinapahiya, inaapi at hindi kayang ipagtanggol ang sarili nila. Gusto kong maging abogado, hindi lang para sa akin. Napayuko si Lian. Nangilid ang luha nito. Kaya mo po yan. Oo nga, dagdag ni Miko. Kahit halatang kinakabahan din siya. Tutal, hindi ka naman marunong sumuko. Nang mga sumunod na buwan, nag-apply si Cheryl sa iba't ibang law school. Habang naghihintay ng resulta, nagtrabaho muna siya bilang accountant para makatulong sa bahay at makapag-ipon. Pero kahit may trabaho na, hindi siya tumigil sa pagbabasa. At sa tuwing uupo siya sa lamesa para mag-aral, naroon pa rin ang garapon ng pulbos. Kaunting halo sa maligamgam na tubig at kasunod niyon ang pamilyar na init sa palad at daliri. Dumating ang araw ng resulta. Nakapasa si Cheryl sa UP Law. Ate, sigaw ni Lian habang hawak ang papel. UP Law? Talaga? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Cheryl. Si Miko naman ay parang mananalo sa loto ang muka. Aba, iba. CPA na, magiging abogado pa. Napaupo si Cheryl at napaiyak. Sa buong buhay niya, sanay siyang laging may kulang. Kulang sa pera, kulang sa oras, kulang sa suporta. Pero sa pagkakataong iyon, pakiramdam niya may pintong bumukas para sa kanya na akala niya ay para lang sa ibang tao. Ang unang araw niya sa law school ay hindi madali. Pagpasok pa lang niya sa silid, ramdam na niya agad ang bigat. Maraming kaklase niya ay galing sa mas maayos na buhay. Maayos ang Ingles, kumpleto ang libro, halatang sanay magsalita ng may kumpiyansa. Si Cheryl naman, sa kabila ng lisensya niya bilang CPA, ay muling naramdaman ng pamilyar na pakiramdam. Yung takot na baka siya ang pinakamahina sa loob ng kwarto. Pero hindi na siya ang dating Cheryl. Sa bawat gabing uuwi siya, haharap siya sa kodal at kaso.
Hahalo siya ng kaunting pulbos sa tubig. Iinumin niya iyon. Hihinga siya ng malalim at sisimulan ng laban. Hindi siya naging pinakamadaldal sa klase. Hindi rin siya agad namukod tangi. Pero unti-unti, napapansin siya. Isang araw, sa recitation sa constitutional law, tinawag siya ng propesor. Miss Cheryl, what is due process? Saglit na kinabahan siya. Naramdaman niya ang mga tingin ng kaklase niya. Pero huminga siya ng malalim at sumagot. Hindi perpekto ang sagot niya, pero malinaw, maayos, may laman. Good, sabi ng propesor. Yun lang ang isang salita, pero sa puso ni Cheryl, parang may bumukas na munting bintana. Unang beses sa law school na may nagsabing good sa sagot niya. Hindi iyon medalya, hindi iyon tropeo, pero para sa isang taong laging nag-aalinlangan kung sapat ba siya, malaki iyon. Pag-uwi niya ng araw na iyon, nadatnan siya ni Lian at Miko na tahimik ngunit magaan ang muka. Ate, bakit parang may sariling ilaw ka ngayon? Tanong ni Miko. Nakakuha ako ng good sa recitation. Saglit na tahimik si Miko. Pagkatapos ay tumayo ito at nagpalakpak. Hoy, big time! Natawa si Lian. Proud kami sa'yo. Unti-unti lumipas ang mga semestre. Hindi bumaba ang hirap. Sa totoo lang, lalo pa nga itong dumagdag. May mga gabing gusto na niyang humiga at umiyak na lang. May mga araw na pakiramdam niya hindi niya kayang sabayan ang takbo ng kaklase niya. May mga recitation na muntik na siyang maubos sa hiya. Pero sa bawat gabing iyon, may 2 kapatid siyang naghihintay sa bahay at may isang garapon na nagpapaalala sa kanya na hindi pa tapos ang laban. Minsan, habang nag-aaral siya sa lamesa, lumapit si Miko at tahimik na tumabi. Ate, sabi nito, natatakot ka ba? Huminto si Cheryl sa pagsulat. Oo. Bakit tuloy ka pa rin? Dahan-dahan siyang napangiti. Dahil may mga bagay na nakakatakot, pero mas masakit isuko. Hindi na umimik si Miko. Umupo lang ito sa tabi niya. Sa simpleng sandaling iyon, naisip ni Cheryl na minsan, hindi mo kailangan ng malaking himala para magpatuloy. Minsan, sapat na ang may taong tahimik na nananatili sa tabi mo. Lumipas pa ang panahon. Dumating ang araw ng pagtatapos. Tinawag ang pangalan ni Cheryl sa entablado, kasunod ng karangalang summa cum laude. Sa ibaba ng entablado, umiiyak sina Lian at Miko habang pumapalakpak ng buong puso. Si Cheryl naman ay nakatayo roon na parang hindi pa rin makapaniwala. Ang dating waitress na pinapahiya sa harap ng customer ay naroon na ngayon, kinikilala ng buong paaralan. Pero sa kabila ng ganda ng araw na iyon, alam niyang hindi pa ito ang dumo. May isa pang laban na naghihintay. At sa pagkakataong iyon, hindi na lang pangarap ang nakataya, kundi ang buong dahilan kung bakit niya piniling magpatuloy. Kung ang law school ay mahirap, ang paghahanda para sa bar exam ay ibang uri ng bagyo. Hindi iyon simpleng pagod, hindi iyon pangkaraniwang puyat. Para iyong araw-araw kang sinusubok ng takot, ng pagdududa, at ng bigat ng pangarap na matagal mo nang dinadala. Nang magsimula ang review ni Cheryl para sa bar, nagbago na naman ang ritmo ng buhay nilang tatlo. Mas maaga siyang gumigising, mas mahaba ang oras ng pagbabasa, mas madalas siyang tahimik. Mas madalas ding nakikita ni Lian at Miko ang kanilang ate na nakatungo sa lamesa, palampani-buratang ng kodal, notes at makakapal na libro. Pero kahit gaano kabigat ang mga araw, hindi niya binitiwan ang ritual na matagal nang naging bahagi ng laban niya. Bago siya magsimulang mag-aral, naghahalo siya ng kaunting pulbos sa maligamgam na tubig. Iinumin niya iyon ng dahan-dahan. Kasunod niyon ang init sa mga palad at dulo ng mga daliri niya, saka ang unti-unting paglilinaw ng isip niya. Hindi siya naging kumpiyansa dahil sa hiwaga. Sa totoo lang, mas lalo pa siyang nagsipag dahil alam niya kahit gaano kalaki ang tulong ng biyayang hawak niya, wala pa ring papalit sa disiplina, tiyaga at puso. Isang gabi, habang nagsusulat siya ng notes sa constitutional law, lumapit si Lian na may dalang kape. Ate, pahinga ka muna kahit 10 minuto. May 3 pa akong babalikan, sabi ni Cheryl nang hindi iniaangat ang ulo. Kanina mo na pong sinasabi yan.
Mula sa kusina, sumingit si Miko. Ate, may tanong ako. Bakit parang seryoso ka? Kasi seryoso nga. Umupo ito sa tapat niya. Pag natapos ba ito, sasaya ka na? Natigilan si Cheryl. Hindi niya agad nasagot. Hindi ko alam, sabi niya sa huli. Bakit? Kasi hindi naman exam lang ang dahilan ng pagod ng tao. Tahimik na nakinig si Lian at Miko. Pagod ako sa dami ng taon na kailangan kong patunayan ng sarili ko. Pagod ako sa mga tingin ng taong akala nila hanggang pangarap lang ako. Pagod ako sa takot na baka isang araw, mapagod din akong lumaban. Nanginigisid ng luha ni Lian. Ate. Pero, dagdag ni Cheryl, kapag naiisip ko kayong dalawa, naaalala ko kung bakit hindi pwedeng sumuko. Lumapit si Miko at hinawakan ng kamay niya. Kapag ikaw sumuko, sino pa ang paniniwalaan namin? Dahil sa simpleng linyang iyon, napangiti si Cheryl kahit mabigat ang mata niya. May mga salita talagang hindi maganda sa grammar, hindi malalim sa porma, pero tama sa puso. Habang lumalapit ang araw ng bar exam, mas lalo ring tumitindi ang kaba. May mga kaklase siyang nagkukulong sa review center. May mga kakilala siyang may sariling tutor at kumpletong gamit. Si Cheryl naman, gaya ng dati, ay umaasa pa rin sa tiyaga at sa payak nilang bahay. Pero ngayon, hindi na siya basta takot. Mas marami na siyang pinagdaanan para basta magpadala sa kaba. Dumating ang unang araw ng bar exam. Habang papunta siya sa venue, tahimik lang siya. Wala siyang masabi. Si Lian ay may hawak ng rosaryo. Si Miko naman ay todo ang pagpapatawa kahit halatang kabado rin siya. Ate, sabi ni Miko bago siya bumaba, top 1 ka na ha? Napatingin si Cheryl sa kanya at natawa. Baliw? Hindi ako nagbibiro. Nagdadalang baliw lang. Hinawakan ni Lian ang pisngi ni Cheryl. Kahit anong mangyari, proud kami sa'yo. Tumanggo si Cheryl. Yon ang baon niya sa bawat araw ng pagsusulit. Hindi kumpiyansa, kundi pananampalataya ng mga taong mahal siya. Sa loob ng silid, hinarap niya bawat tanong ng may kaba pero may linaw. May mga item na kayang-kaya niya. May mga item na napahigpit ng dibdib niya. May ilang pagkakataon na gusto niya ng mataranta. Pero sa bawat sandaling iyon, pinipili niyang huminga, ayusin ang isip at magpatuloy. Natapos ang huling araw ng bar exam na parang humiyop sa lahat ng lakas niya. Pag uwi niya sa bahay, halos hindi na siya makapagsalita. Sumalubong sina Lian at Miko sa pintuan. Tapos na? Tanong ni Lian. Tapos na, sagot niya. Kamusta? Tanong ni Miko. Napapikit siya. Parang piniga ako. Hindi na sila nagtanong pa. Hinayaan nila siyang kumain ng tahimik, maligo at humiga. Minsan, ang tunay na pag-aalaga ay hindi yung maraming sinasabi. Yung marunong manahimik kapag pagod na ang mahal mo. Nagsimula ang mahabang paghihintay. Sa mga araw na iyon, mas tahimik si Cheryl. Wala na siyang kailangang basahin pero hindi rin siya makapakali. Sanay ang katawan niyang laging may hinahabol. Ngayon, wala siyang magawa kundi maghintay. Isang gabi, lumabas siya ng bahay at tumingala sa langit. Naalala niya ang matandang puno, ang duwending sugatan, at ang gabing akala niya ay tapos na ang lahat para sa kanya. Kung hindi siya huminto noon, kung hindi siya lumapit, kung hindi siya piniling tulungan ni Aminahon, nasaan kaya siya ngayon? Naramdaman niya ang hangin sa mukha niya at marahang pumikit. Hindi niya alam kung ano ang magiging resulta ng bar. Hindi niya alam kung hanggang saan siya dadalhin ng buhay. Pero isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi na siya ang dating babaeng takot na takot mabigo. Ngayon, handa na siyang harapin kahit ang sagot na hindi niya gusto. Pero hindi pa niya alam na ang darating na balita ay hindi lang basta tagumpay. Iyon ay pagputok ng lahat ng luha, pagod at pag-asa na ilang taon niyang kinimkim. Dumating ang araw ng paglabas ng resulta ng bar exam na parang mabigat ang buong umaga. Maaga pa lang, gising na si Cheryl.
pero hindi siya bumangon agad. Nakatitig lang siya sa kisame, nakikinig ng mahinang kalansing ng pinggan sa kusina at sa bulungan ni Lian at Miko na halatang ayaw siyang dagdagan ng kaba. Nang bumangon siya, nakahanda na ang simpleng almusal. Pinilit ni Lian na pakainin siya kahit kaunting tinapay. Si Miko naman ay paikot-ikot sa bahay na parang siya ang kukuha ng exam. "Ate," sabi ni Miko, "kung gusto mo, ako na ang titingin sa result." "Ayoko," sagot ni Cheryl. "Baka kung ano pang sabihin mo." "Aba, syempre magdadagdag ako ng drama," sagot nito. Tahimik na ngumiti si Cheryl. Sa totoo lang, gusto niyang ipagpaliban ang pagbukas ng listahan. Gusto niyang tumigin muna ang oras. Dahil minsan, mas madali pang dalhin ang pagod kaysa harapin ang posibilidad na muli kang mabigo. Pagsapit ng tanghali, magkakatabi silang tatlo sa lamesa. Hawak ni Cheryl ang cellphone. Nanginginig ang kamay niya. "Ate," mahinang sabi ni Lian. "Handa ka na ba?" Umiling si Cheryl. "Hindi." "Okay lang," sabi ni Miko. "Basta, buksan mo." Dahan-dahan niyang binuksan ang link. Isa-isa niyang hinanap ang pangalan niya. Masyadong mabilis ang tibok ng puso niya. Lumabo ang panimin niya sa kaba. Pagkatapos ay natigilan siya. Hindi agad gumalaw ang labi niya. Hindi rin agad siya huminga. Tinitigan niya ang screen na parang hindi niya maintindihan ng nakasulat. "Ate?" tanong ni Lian. Nanginginig ang boses ni Cheryl nang sa wakas nagsalita siya. "Top 1 ako." Parang tumigil ang buong bahay sa isang iglap. "Ano?" sigaw ni Miko. "Top 1." ulit ni Cheryl. At sa pagkakataong iyon ay bumigay na ang luha niya. "Top 1 ako sa bar." Napasigaw si Lian habang umiiyak. Niyakap niya agad ang ate niya ng napakahigpit. Si Miko naman napaupo sa sahig, humahagulgol at tumatawa ng sabay. "Ate, top 1 ka! Top 1 ka sa buong bar!" Hindi na napigilan ni Cheryl ang sarili niya. Umiyak siya ng buong buo. Hindi yung tahimik na iyak ng pagkadapa. Iyon ay iyak ng taong ilang beses nang kinutya, ilang beses nang nagtanong kung sapat ba siya, at sa wakas ay yinakap din ng buhay. Sa gitna ng munting bahay nila, ang lahat ng puyat, gutom, hiya at pagod ay parang sabay-sabay na pumutok sa luha at yakap. Hindi pa man humuhupa ang iyak at halakhak nila, sunod-sunod na ang pagpasok ng tawag at mensahe. Una ang group chat ng block niya sa law school. "Cheryl, ikaw ang top 1. Hindi ako makapaniwala." Sabi na nga ba'y, tahimik lang pero halimaw. May tumawag na kaklase niyang halos pasigaw. "Cheryl, nasa labas kami." "Nasa labas?" Gulat na tanong ni Cheryl. "Oo, lumabas ka." Pagtingin ni Miko sa bintana, may ilang motor at kotse sa tapat ng iskinita. Dumating ang ilang kaklase niya, may dalang maliit na cake, bulaklak, at sigaw na halos hindi magkasya sa makitip na daan. "Hoy!" sigaw ni Miko. "May parada!" Napatawa si Cheryl sa gitna ng luha. Lumabas siya at doon, sa iskinitang ilang beses niyang dinaanan ng pagod at tahimik, sinalubong siya ng mga taong buong pusong masaya para sa kanya. "Top 1 ka!" sigaw ng isa niyang kaklase sa bayakap. "Hindi pa rin ako makapaniwala," sabi ng isa pa. "Ikaw na talaga." May tumawag din ang mga profesor niya. "Attorney Cheryl," sabi ng profesor niya sa remedial law. "Hindi ako nagulat. Congratulations, you deserve it." Napangiti si Cheryl. "Salamat po, professor." "Pakinggan mo to," dagdag ng profesor. "Mas madaling maging magaling kaysa manatiling marangal. Ingatan mo ang prinsipyo mo." Tumawag din ang profesor niya sa labor law. "Proud ako sa iyo," sabi nito. "Hindi dahil top 1 ka, kundi dahil nakita kong lumaban ka kahit mabigat na mabigat ang dala mo." Sa bawat tawag, nagpapasalamat lang si Cheryl. Hindi siya nagyabang, hindi siya nalasing sa saya. Siguro dahil matagal na rin niyang naranasan ang kabaliktaran noon
Ang pareho ring mundong mabilis siyang minata at minaliit. Pagsapit ng gabi, nang medyo humupa na ang gulo, tahimik na umupo si Cheryl sa sulok ng bahay at pinagmasdan sina Lian at Miko na masayang nag-aayos ng bulaklak at cake sa lamesa. Si Lian ay umiiyak pa rin paminsan-minsan. Si Miko naman ay paulit-ulit na sinasabi ang salitang top 1 na parang ayaw niyang masawa. Napangiti si Cheryl pero may lungkot na dumaan sa puso niya. Naalala niya ang lahat, ang maliit nilang bahay na may tulo, ang lumang uniforme sa restaurant, ang mga gabing pandesal at tubig lang ang laman ng tiyan, ang boses ni Mrs. Valdez, ang mga mensahe ng mga kamag-anak, ang gabing bumagsak siya sa CPA at halos mawalan ng pag-asa. Ang matandang puno, ang sugatang duwende, ang unang baso ng mapait na pulbos. Hindi lang pala ito tagumpay ng isang exam, tagumpay ito ng lahat ng gabing hindi siya sumuko. Bago siya matulog, inilabas niya mula sa ilalim ng lamesa ang garapon. Hindi pa ito ubos, pero mas kaunti na ang laman. Hinawakan niya ito ng marahan. "Salamat," sabi niya. Walang sumagot, pero sa katahimikan ng gabi, may pamilyar na init siyang naramdaman sa dulo ng mga daliri niya. Parang tahimik na paalala na hindi na sayang ang pagod niya. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang pagbabago sa buhay niya. Sapagkat matapos ang pagkilala, may isa na namang alon na paparating, mga tawag, mga alok, at mga taong biglang makakaalala na kilala pala nila siya. At sa gitna ng pagdagsa ng lahat ng yun, kailangang piliin ni Cheryl kung sino ang gusto niyang maging ngayong kaya na siyang tingalain ng mundo. Pagkaraan ng ilang araw, nang humupa na ang unang bugso ng pagbati mula sa mga kaibigan, kaklase at propesor, nagsimulang tumunog ang cellphone ni Cheryl sa ibang dahilan. Hindi na lamang yun pangungusta, mga alok na yon, mga pinto, mga pangalang dati ay naririnig lang niya sa lecture o nababasa sa balita. Isang umaga, habang naghahain siya ng almusal kina Lian at Miko, tumawag ang isang malaking law firm mula sa Makati. Maayos ang boses ng babae sa kabilang linya, magalang, diretso at malinaw ang alok. Mataas na sahod, prestigyosong posisyon at agarang pagpasok kung gusto niya. Hindi pa man siya nakakabawi, kinagabihan may panibagong tawag mula naman sa Ortigas. Kinabukasan, isa na namang kilalang opisina ng batas. Sa mga sumunod pang araw, lalo pang dumami ang tumatawag. May handang bigyan ng mas malaking sweldo, may gustong gumawa ng espesyal na posisyon para sa kanya. May mga nag-aalok na mga oportunidad na noon ay para lang sa mga anak ng mayayaman at may malalakas na koneksyon. Habang pinagmamasdan siya ni Lian at Miko na sunod-sunod ang tawag sa cellphone niya, napailing ni Miko. "Ate, ano ba yan? Celebrity ka na ba?" Napangiti si Cheryl. "Hindi naman." Bakit parang lahat gusto kang kunin?" tanong ni Lian. Tahimik siya sandali bago sumagot. "Siguro gusto nila ang pangalan, gusto nila ang ranggo." "Ay, siyempre, top 1 ka kaya." "Tama, pero hindi ako pwedeng malasing doon." Napatingin si Lian sa kanya. "Takot ka po?" "Hindi, nag-iingat lang." At totoo yun. Alam ni Cheryl kung gaano kabilis magbago ang tingin ng tao. Naranasan niyang minamaliit siya ng mundo. Ngayong naman tinitingala siya, ayaw niyang hayaang mawala ang paa niya sa lupa. Minsan, matapos ang isa na namang tawag, umupo siya sa tabi ng bintana at tumingin sa makitnib na kalsada sa labas. Nandun pa rin ang tindera ng gulay, nandun pa rin ang batang naglalakad na walang tsinelas, walang nagbago sa paligid nila. Pero sa loob ng buhay niya, parang sabay-sabay na bumukas ng napakaraming pinto. "Ate," sabi ni Miko sa pintuan, "kung ako sa'yo, piliin mo ang pinakamalaking sweldo." "Talaga?" tanong ni Cheryl. "Oo, para makabili ka na ng sapatos ko." Napatawa siya. Sapatos na naman. Mula sa kusina, sumingit si Lian. "Ate, wag mo siyang pakinggan. Pero piliin mo yung lugar na hindi ka lang gagawing tropeyo." Napatingin si Cheryl sa kapatid niya. Sa simpleng linyang yon, tumama sa isip niya ang isang bagay. Ayaw niyang maging dekorasyon, ayaw niyang ang buong buhay niyang pakikipaglaban ay mauwi lang sa pagiging magarang pangalan sa listahan ng ibang tao. Kaya pinag-isipan niya ang bawat alok. Hindi lang sahod ang tinignan niya. Tinignan niya kung anong uri ng mga kaso ang hinahawakan ng mga firm, paano nila tratuhin ng mga tao, at kung may puwang ba roon para sa layuning matagal na niyang bitbit, ang tumulong sa mga taong kagaya niya noon. Habang dumarami ang mga tawag,
May mga tao ring biglang bumalik sa buhay niya na para bang noon pa man ay todo ang suporta sa kanya. Isang hapon, may kumatok sa pinto. Pagbukas ni Miko, tumambad sina Tita Lorna, Tita Silly, Karen at Jomar. Lahat may dalang ngiti na halatang pinilit na ayusin. "O anak," bungad di Tita Lorna, "hindi mo ba kami papapasukin?" Nagkatinginan sina Lian at Miko. Si Cheryl ay tumayo mula sa mesa at mahinang nagsabi, "Pasok po kayo." Pagkaupo pa lang nila, nagsimula na ang mga tatamis na salita. "Naku Cheryl, ibang klase talagang talino mo. Noon pa man alam ko nang malayo ang mararating mo." Napatingin si Miko sa kisame. Halatang may pinipigil itong komento. Si Karen naman ay todong ngiti. "Ate, proud na proud kami sa'yo." "Talaga?" Mahinang sabi ni Miko. Maya-maya lumabas din ang tunay na dahilan ng pagdalaw nila. "Sa totoo lang iha," sabi ni Tita Lorna, "may maipapakiusap sana kami." Tahimik na naghihintay si Cheryl. May problema kasi si Karen sa pinapasukan niya. May issue raw sa kontrata. Naisip namin, baka pwede mo siyang tulungan. "Ay," sabi ni Miko nang hindi napigilan. "Ang bilis." "Miko," saway ni Lian. "Ano?" sagot nito. "Sinasabi ko lang." Hindi agad sumagot si Cheryl. Tinignan niya ang mga mukhang nasa harap niya. Mga mukhang minsang tumingin sa kanya na parang wala siyang mararating at ngayoy humihingi ng tulong mula sa parehong taong minaliit nila noon. "Titignan ko po ang dokumento, pero hindi ko po maipapangakong kaya kong hawakan agad." "Basta matulungan mo lang siya," mabilis na sabi ni Tita Lorna. "Alam mo naman, pamilya tayo." Pamilya tayo. Minsan, ang mga salitang iyon ang pinakamasakit pakinggan kapag alam mong hindi iyon totoo sa lahat ng panahon. Pagkaalis ng mga ito, malalim ang buntong hininga ni Miko. Grabe, hindi ba sila napapagod sa kapal ng muka? "Ate, hindi ka ba nasasaktan?" Tumanggo si Cheryl. "Nasasaktan, pero hindi na ako gaanong kadaling durugin." Sa mga sumunod na araw, mas lalo niyang nakita ang tunay na ugali ng mundo. Kapag wala kang maibibigay, kakaunti ang tatawag sa'yo. Pero kapag biglang may halaga ka na sa paningin nila, maraming mag-aanyang malapit sa'yo. Sa kabila nun, pinili ni Cheryl na huwag maging mapait. Hindi dahil nakakalimutan niya na ang lahat, kundi dahil ayaw niyang ang tagumpay niya ay maging dahilan para pumangit ang puso niya. Sa huli, pinili niya ang isang posisyon na magbibigay sa kanya ng sapat na lawak para humawak ng mga kaso na may malasakit sa karaniwang tao. Hindi iyon ang pinakamataas ang alok, pero iyon ang pinakamalapit sa layunin niya. At habang inaayos niya ang bagong yugto ng buhay niya, may isang tao namang nag-iipon ng lakas ng loob para lumapit sa kanya. Isang babaeng minsang naniwalang tray at apron lang ang bagay sa kanya at ngayoy mapipilitang humingi ng tulong sa parehong taong ininsulto niya noon. Dumating si Mrs. Valdez sa opisina ni Cheryl isang maulap na hapon. Hindi na ito kasing tikas ng dati. Maayos pa rin ang pananamit, pero halata ang pagod sa muka at ang kabahala sa mga mata. Sa unang tingin pa lang, alam na agad ni Cheryl na hindi ito dumating para mangamusta o pag makapanggap na matagal na siyang naniniwala sa kanya. Dumating ito dahil may kailangan. "Ate Cheryl," sabi ni Mrs. Valdez nang makapasok sa loob. "Magandang hapon po." "Magandang hapon po," mahinang sagot ni Cheryl. "Mauri po kayo." Maingat na naupo ang dating amo niya. Tahimik mula ito, parang hindi malaman kung paano sisimulan ang sarihing kahihiyan. "Hindi ko na paliliguin pa," sabi nito sa wakas. "May kaso laban sa restaurant ko." Tahimik lang na nakinig si Cheryl. "May kompetensya sa negosyo na nagsampa ng reklamo. Pinipilit akong idiin sa mga permit, records at accounting issues. May nagsabi sa akin na ikaw ang pinakamahusay na pwedeng humawak nito." Saglit na tumahimik ang silid. Sa loob ni Cheryl, parang sabay-sabay na bumalik ang mga alaala. Ang mga gabing pinapahiya siya sa harap ng customer, ang mga linyang hanggang pangarap ka lang, ang mga sandaling halos durugin siya ng hiya habang may hawak na tray. May sapat siyang dahilan para tumanggi. May sapat din siyang dahilan para hayaang malasap ni Mrs. Valdez ang pakiramdam na mawalan ng kontrol sa sariing buhay. Parang nabasa ito ng babae. Bahagya itong yamuko. "Alam kong wala akong karapatang umasa na tutulungan mo ako. At alam kong hindi ko mabubura ang mga ginawa ko noon. Pero wala na akong ibang malapitan." Sa sandaling iyon,
May kung anong tumama sa puso ni Cheryl. Naalala niya ang mga sinabi ni Aminahon na ang biyaya ay hindi ibinibigay para gawing sandata ng paghihinggaling. Dalhin niyo po ang lahat ng dokumento, sabi niya sa wakas. Napatingin si Mrs. Valdez. Ibig mong sabihin? Hahawakan ko po ang kaso, sagot ni Cheryl. Pero gusto ko ang buong totoo. Halos mapaluha ang dating amo niya. Maraming salamat. Sa mga sumunod na linggo, masusi niyang pinag-aralan ng kaso. Binasa niya ang bawat permit, kontrata, resibo at financial statement. Kinausap niya ang mga tauhan, supplier at accountant ng restaurant. At tulad ng nakasanayan na niya, bago siya sumabak sa makakapal na papeles, umiinom muna siya ng kaunting pulbos na hinalo sa maligamgam na tubig. Sa bawat inom, dumarating pa rin ang pamilyar na init sa palad at daliri niya. Ang tahimik na paalala ng hiwagang matagal nang gumagabay sa kanya. Unti-unti niyang nakita ang buong larawan. May ilang kakulangan sa records, oo, pero malinaw ding pinalubo at pinasama ng kakumpetensya ang ilang issue para maidiin si Mrs. Valdez at tuluyang mapabagsak ang negosyo nito. Sa araw ng pagdinig, tahimik ngunit matagag si Cheryl. Wala ron ang waitress na dating yumuyuko sa harap ng sigaw. Naroon ang abogadang malinaw magsalita, maingat maglatag ng ebidensya at marunong tumayo ng hindi kailangang manakit. Habang nagsasalita siya sa harap ng hukuman, biglang napuno ng luha ang mata ni Mrs. Valdez. Marahil dahil ngayon niya unang nakita kung gaano kalayo ang narating ng babaeng minsan niyang minata. Sa dulo, naipanalo ni Cheryl ang kaso. Nang marinig ang desisyon, napahawak sa dibdib si Mrs. Valdez at napayuko. Pagkatapos ay humarap ito kay Cheryl na may matang hindi na kayang itago ang hiya. Maraming salamat. Pagkaraan ng ilang sandali, idinugtong nito. At patawad. Hindi agad sumagot si Cheryl. Tinignan lang niya ang babaeng minsang naniwala wala siyang mararating. Hindi ko po makakalimutan ng mga sinabi at ginawa niyo noon. Pero ayokong dalhing habang buhay ang galit. Napaluha si Mrs. Valdez. Mas mabuti kang tao kaysa sa akin. Umiling si Cheryl. Pinipili ko lang po kung sino ang gusto kong maging. Nang makauwi siya ng gabing yun, tahimik siyang umupo sa lamesa habang naghahain si Lian ng hapunan. Ate, tanong ni Lian, kumusta? Naipanalo ko ang kaso ni Mrs. Valdez. Talaga? Gulat na sabi ni Miko. Tinulungan mo pa rin siya? Oh, bakit? Napangiti siya ng mahina. Dahil ayokong maging alipin ng galit. Tahimik na napayuko si Miko. Mabigat yun, ate. Mas mabigat dalhin ng galit habang buhay. Walang nakasagot. Sa gabing yon, habang tahimik silang kumakain, ramdam ni Lian at Miko na ang ate nila ay hindi lang naging matagumpay. Mas lumaki rin ang puso nito. Pero hindi lang si Mrs. Valdez ang haharap sa bigat ng nakaraan. Sa mga susunod na araw, may mas malapit na sugat ang muling papakirot sa puso ni Cheryl. Sugat na may mukha ng mga kamag-anak na noon ay puro salita at ngayon ay puro pakiusap. Hindi nagtagal matapos ang kaso ni Mrs. Valdez, muling bumalik sa buhay ni Cheryl ang mga kamag-anak na matagal nang sanay manghusga mula sa malayo. Noong mahirap pa sila, madaling magbigay ng payo ang mga ito. Madali ring sabihin ng baka hindi para sa'yo o sapat na ang maliit na pangarap. Pero ngayon, dahil kilala na siya at may pangalan na sa mundo ng batas, parang biglang naging malambing ang lahat. Isang hapon, muli na namang may kumatok sa pinto. Pagbukas ni Lian, nandoon sina Tita Lorna at Karen. Hindi na nila dala ang plastik na pagkain gaya ng una. Ngayon, papel at mga dokumento ang hawak. Ate mo? Tanong ni Tita Lorna. Nandito po, sagot ni Lian ng malamig. Lumabas si Cheryl mula sa loob. Nakita agad niya sa mukha ni Karen na may mabigat itong dinadala. Hindi yun ang dating singiting may halong pangmamaliit. Mukhang itong pagod, mamugto ang mata at halatang ilang gabi nang hindi maayos ang tulog. Pasok po kayo, sabi ni Cheryl. Pagkaupo nila, si Karen agad ang nagsalita. Ate, may problema ako. Tahimik siyang nakinig.
Tinanggal ako sa trabaho. May pinapapirma ako noon na hindi ko naman maintindihan. Akala ko formality lang. Ngayon ako ang gustong sisihin. Hindi agad sumagot si Cheryl. Tinignan niya ang pinsang-minsang nangingiti habang siya'y nadadapa. Ang dating bilis manghamak ay ngayon ay nanginginig sa takot. Ate, umiiyak nang sabi ni Karen. Tulungan mo ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Mula sa gilid, mariing nahining si Miko. Kita sa mukha nito na ayaw niyang maawa. Si Lian naman ay tahimik lang pero halata ring nasasaktan para sa ate niya. Titingnan ko ang mga papel. Talaga? Tanong ni Tita Lorna. Hindi ko po sinasabing madali ito pero titingnan ko. Biglang napahagulgol si Karen. Pasensya ka na ate. Sa lahat ng sinabi ko noon. Natitigilan si Cheryl. Maraming taon niyang hinintay na makarinig ng totoong paghingi ng tawad mula sa mga taong iyon. At ngayong narito na, hindi niya alam kung bakit hindi iyon ganoon kasarap sa pakiramdam gaya ng inaakala niya. Marahil dahil sa totoo lang, hindi nawawala ang sakit sa simpleng sorry. Nananatili pa rin ang alaala, nananatili pa rin ang mga gabing umiyak kang mag-isa, nananatili pa rin ang puot na minsan mong pilit itinago para lang mabuhay. Sa mga sumunod na araw, inaral ni Cheryl ang mga dokumento ni Karen. Lumalabas na ginamit nga lamang ito ng kumpanya bilang panangga sa mas malalaking irregularidad. Hindi madali ang laban, pero malinaw na hindi tama ang ginawa sa pinsan niya. Hinawakan ni Cheryl ang kaso, hindi dahil nakalimutan na niya ang lahat, kundi dahil gusto niyang magawa ang tamang bagay kahit sa harap ng mga taong naging sugat sa kanya. Sa isang pagdinig, matapos magsalita si Cheryl para sa pinsan niya, biglang napaiyak si Karen sa labas ng gusali. Ate, sabi nito habang namumula ang mata, hindi ko alam kung bakit mo pa ako tinutulungan. Taaw ka pa rin, sagot ni Cheryl. At hindi dahil nasaktan mo ako noon, hahayaan ka na kitang lamunin ng mali ngayon. Napayuko si Karen at humagulgol. Ang sama ko sa iyo dati. Huwag mo nang uulitin sa iba, sabi lang ni Cheryl. Hindi malaki ang sagot na iyon, pero para kay Karen, parang may pinto sa dibdib niyang biglang nabuksan. Minsan, ang pinakamalaking parusa sa taong nanakit ay hindi paghihiginti, kundi ang makita nilang mas malinis at mas maayos ang puso ng taong sinaktan nila. Nang maipanalo ni Cheryl ang kaso ni Karen, bumalik ang pinsan niya sa bahay nila. Wala itong dalang dokumento o pakiusap, may dala lang itong supot ng prutas at mga matang tahimik. Ate, sabi ni Karen, hindi ko kayang bayaran ng utang na loob ko sa'yo. Hindi mo kailangang bayaran. Anong gagawin ko? Baguhin mo ang sarili mo. Doon muling napaiyak si Karen. Pagkaalis nila, umupo si Miko sa harap ni Cheryl at matagal siyang tinitigan. Ate, sabi nito, paano mo nagagawa ang alin? Na hindi maghiginti? Napatingin si Cheryl sa bintana. Sa labas, may batang naghahabulan sa istiki niya. May isang matandang nagwawali sa gilid. Karaniwan ang tanawin, pero ang tanong ni Miko ay mabigat. May mga sugat kasi na hindi gumagaling kapag lalo mong kinakamot. Tahimik si Miko. Kapag pinili kong gumanti, madadagdagan lang ang bigat na dala ko. Ayoko nang maging ganoon kabigat ang puso ko. Lumapit si Lian at hinawakan ng balikat ng ate niya. Pagod ka na ba? Pagod, pero payapa. Sa gabing iyon, matapos natulog si Lian at Miko, inilabas muli ni Cheryl ang garapon ng pulbos. Kunti na lang ang laman. Tinitigan niya iyon at napangiting malungkot. Hindi lang pala iyon tumulong para pumasa siya sa mga exam. Sa pagdaan ng panahon, naging paalala rin iyon na ang tunay na talas ng isip ay walang silbi kung walang kabutihan ng puso. At habang pinagmamasdan niya ang garapon sa ilalim ng mahinang ilaw, biglang naisip ni Cheryl ang matandang puno sa bakanteng lote. Matagal na niyang gustong balikan ang lugar na iyon, at pakiramdam niya, panahon na para gawin iyon.
Isang gabi ng kabilugan ng buwan, matapos ng mahabang araw sa opisina at pagtulong sa ilang working student na humingi ng payo sa kanya, nagpasya si Cheryl na maglakad ng mag-isa. Hindi niya sinabi kina Lian at Miko kung saan siya pupunta. Ngumiti lang siya at sinabing may dadaanan siya. Dinala ng mga paa niya sa lumang bakanteng lote sa tabi ng matandang puno na minsang naging saksi sa pinakawasak na gabi ng buhay niya. Tahimik ang paligid. Naroon pa rin ang maputlang ilaw ng poste. Naroon pa rin ang lumang ugat ng puno na parang yakap sa lupa. Ngulit iba na si Cheryl ngayon. Hindi na siya ang dating babaeng uuwi ng luhain, pagod at walang maaasahan kundi sariling tibay. Tumigil siya sa ilalim ng puno at marahang hinapos ang magaspang nitong katawan. Ang tagal na, sambit niya. Humangin ng malamig. Mamaya ay may narinig siyang pamilyar na munting yapak sa likod ng ugat. Dahan-dahan siyang lumingon. Naroon si Aminahon. Hindi ito nagbago sa alaala niya. Maliit, kulubot ang muka, matalim ang mata at may kakaibang dignidad sa payak na anyo. Pero sa pagkakataong iyon, may bahagyang lambot sa tingin nito. Akala ko hindi ka na magpapakita, sabi ni Cheryl at sa boses niya ay may halong saya at paniknik ng lalamunan. Na hindi naman ako basta nawawala, nag-iiba lang ako ng layo. Napangiti si Cheryl kahit nangingilid ang luha niya. Marami akong gustong sabihin. Hindi mo na kailangang sabihin lahat. Nakikita ko. Matagal silang tumayo roon ng tahimik. Ang gabing iyon ay walang pagmamadali. Wala ring pangamba. Para bang pinahintulutan silang kapwa huminga sa ilalim ng buwan. Masaya ako sa narating mo, Cheryl, sabi ni Amihanon. Hindi agad nakasagot si Cheryl. Sa simpleng pangungusap na iyon, bumalik sa kanya ang lahat. Ang maliit na bahay, ang mga luhang bumagsak sa lamesa, ang mapanakit na boses ni Mrs. Valdez, ang mga kamag-anak na mabilis manlait, ang unang baso ng pulbos, ang init sa palad, ang pagkapasa sa CPA, ang law school, ang bar, at ang mga taong natutulungan niya ngayon. Hindi ko po mararating ito kung wala ka, sabi niya sa wakas. Umiling si Amihanon. Hindi iyan totoo ng buo. Napakunot ang noo ni Cheryl. Ako'y nagbigay lamang ng tulong. Ikaw pa rin ang nagbuhat sa sarili mo. Ikaw pa rin ang nagtiis sa gutom, sa puyat, sa hiya, at sa takot. Ang mahika ay hindi nagtayo ng dangal mo. Tumulong lang itong luminaw ang landas. Ikaw ang naglakad. Doon tuluyang bumigat ang lalamunan ni Cheryl. Maraming taon na ang lumipas mula nang marinig niya ang mga salitang iyon na kailangan niya pala. Ang pagkilala na hindi basta himala ang nagdala sa kanya roon, kundi ang sarili niyang tibay. Pero salamat pa rin, sabi niya habang umiiyak. Dahil noong gabing iyon, wala nang naniniwala sa akin. Halos ako man, hindi na rin. May paniniwalang tahimik, sagot ni Amihanon. Hindi man ito laging nakikita, buhay pa rin. Tumingin si Cheryl sa mga kamay niya. Ilang beses nang uminit ang mga palad niyang iyon sa tuwing iinom siya ng pulbos. Ilang beses na ring humawak ang mga kamay na iyon ng mga librong mabibigat, dokumentong makapal, at ng mukha ng mga kapatid niyang umiiyak ng saya at takot. Marami pa akong gustong gawin. Marami pa akong gustong tulungan. Mga working student, mga mahihirap na examinee, mga taong akala nila hanggang pangarap lang sila. Alam ko, at yan ang dahilan kung bakit hindi nasayang ang liham kahoy sa iyo. Mula sa bag niya, inilabas ni Cheryl ang garapon. Kaunti na lang ang laman. Kaunti na lang po ito, sabi niya. Tulad ng dapat. Hindi habang buhay umaasa ang tao sa biyayang hawak. Dumarating ang panahon na siya na mismo ang nagiging biyaya para sa iba. Natigilan si Cheryl. Bigla niyang naalala ang mga batang tinutulungan niyang makakuha ng libreng review materials.
Ang mga kabataang nilalapitan niya para sa legal guidance. Ang mga kapatid niyang nayu'y papunta na rin sa mas maayos na kinabukasan. Ang dating bahay nilang may tulo ay napalitan na ng mas maaliwalas na tahanan. Hindi man marangya, payapa. At sa lahat ng iyon, hindi lang siya ang iligtas ng hiwaga, natuto rin siyang maging liwanag sa iba. Salamat amihanon, sabi niya. Salamat din, sagot nito. Para saan? Dahil hindi mo ginamit ang biyaya para maging malupik. Maraming tao ang nag-iiba kapag nakahawak ng lakas. Ikaw, lalo ka pang naging mapagkalinga. Sa puntong iyon, tuluyan ng umagos ang luha ni Cheryl. Hindi iyak ng pagkatalo. Hindi rin iyon iyak ng pagod. Iyon ay iyak ng pusong sa wakas ay nakahinga ng maluwag matapos ang napakahabang laban. Marahang umurong si amihanon ng ilang hakbang. Kasabay niton ang malamig na hihip ng hangin. Tulang gumalaw ang anino sa likod ng puno. Hintayin mo, sabi niya. Makikita ko ba ulit ito? Mula sa dilim, narinig niya ang mahinang tinig nito. Kapag nananatiling tapat ang puso mo, hindi talaga naghihiwalay ang mga tunay na biyaya. Pagkasabi nito ay unti-unti na itong naglaho sa dilim. Naiwang mag-isa si Cheryl sa ilalim ng puno, pero hindi na siya nakaramdam ng lungkot. Hinawakan niya ang sarili niyang mga kamay, at tulad ng unang beses, naramdaman niyang uminit ang dulo ng mga daliri niya. Mahina lang, pero sapat para maalala niya ang lahat. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niya si Lian at Miko na gising pa at naghihintay. Ate, saan ka galing? May binalikan lang ako, sabi niya. Lumapit si Miko at tinitigan siya. Bakit parang umiyak ka? Ngumiti si Cheryl at hinakap silang dalawa. Masaya lang ako. Sa yakap na iyon, alam niyang hindi na siya ang dating dalagang umiiyak sa harap ng reviewer. Siya na ngayon ang liwanag na gustong maging gabay sa iba. At marahil, iyon ang tunay na mahika sa lahat. Na ang pusong piniling manatiling mabuti, kahit paulit-ulit ng sinusugatan, ay hindi lang kayang baguhin ang sariling kapalaran. Kaya rin itong baguhin ang landas ng mga taong susunod.